magandang hapon po sa inyong lahat, yung mga medyo ano pa ako, nalamigan na naman kasi ako doon sa aircon kagabi. Bali hindi ako nakainom ng gamot ng ilang beses, so isang araw, kaya medyo yun, tinamaan na naman sa aircon ako. Tapos mahaba pa kasi bumigay lahat yung pagod ko during yung mga nakaraang araw, kaya nakatulog ako ng maaga. Tapos 6 na ako nagising, so medyo mahaba yung tulog ko, lampas 8 hours. Kaya tapos nakababad ako sa aircon sa malamig, kaya medyo ayan. Ito nga pala arm score po ito na kinonvert natin. Ayan, nilagyan ko siya ng parang 2000 PSI yung tank niya. Then ilang beses pa lang ako nakapag apply ng output na 1.5 sa arm score. So yung ginawa ko noon, yung akin mismo 1.5 po yun. Then meron pa ako isang na-applyan ng 1.5 pa na arm score. Pangkaraniwan kasi sa arm score ay 1200 PSI, malakas na yun sa kanya. Kailangan kasi ng arm score talaga is yung kailangan masustain yung lead niya para sa plenum. So ito medyo tama lang yung plenum niya, para nasa 2 inches yung plenum, and then may additional plenum sa loob ng offset. So pwede natin i-consider as 1 inch din yun kasi mas malaki siya kaysa dito sa tubo na to. So yun. So ano kasi dyan sa arm score kasi, lalo traver pa yung nakalagay sa ano niya, sa firing pin. Talagang valve lock siya sa 1.5, kaya ina-apply na ako pangkaraniwan 1.2 lang. So dito, since hindi naman siya ganun ka ano, hindi siya nagba-valve lock, at saka hindi siya valve lock sa ano, sa 1,500. At saka andun yung power niya. Talagang iba. Tinesting ko kanina doon sa ating firing range dyan sa likod, sa terrace. Napakalakas at saka straight yung pellet niya. Napakalakas siya tumama. So ito nga, ayan, 1,500 yung output. Yung input niya nalalagay ko is 2,000. 2.5 to kanina, kaya lang ipinutok doon sa likod. So ito, may ginawa natin siya. Ito yung ginawa nating offset sa kanya, and then yun nga, in-apply nating output sa kanya. Ni-repair na rin natin yung kanyang discharge valve housing dito kasi napakalakas ng singaw kanina, hindi makaipon ng hangin. Nilagyan na rin natin siya ng silencer together with extension siya, barrel extension na tanso yung ginamit natin. So ito shout out kay Sir Glenn. Kay Sir Glenn ito, pwede mo na kunin ito bukas. So kahapon ko pa nabuo ito, kanina ko lang nilagyan ng hangin, kaya kanina nakita yung malakas na singaw niya sa ano, kaya inayos ko na rin. So ito siya. So makikita nyo doon sa dulo, putok muna natin doon kasi galing ako sa labas, baka mayroon pang pellet. So ayan, tahimik siya, parang match na match yung silencer niya. Ayan po yung dulo. So ayan, makikita nyo umaatras pa siya. Tapos yung ano na, lumalabas na hangin sa kanya. Yan sapat na sapat para magtulak ng pellet. Kaya malakas talaga siya. So ayan siya. So makikita nyo talaga yung power niya. Yan. So ayan ang lakas, ang laki ng
lumalabas na ano sa kanya, ang layo ng malayo yung pitch niya. Ayan. So tahimik siya kahit ganito lang yung silencer niya, medyo maliit. Ayan. So hanggang dito na lang. Pinicture ko lang yung ano na yan kasi ilang ano na rin tayo. Next, ipapakita ko sa inyo kapag PCP na ito. Ito po kasi ay foot pump. Andito na. Nakalagay na yung kanyang ano. Nakalagay na yung kanyang offset. Ayan, tuwid na tuwid naman. And then may barrel band na rin siya, naka-ready. Itatapusin na lang natin yan. So ito, nandito na yung kanyang offset. Tatakpan na lang natin dito and then lalagyan na lang natin ng silencer. Since wala pa yung kanyang regulator, andito na naman yung tank niya. Yung regulator niya wala pa. Kaya hindi pa siya nabubuo. Pero once dumating yung regulator niya, diretso na siya bubuin. So yun ang yun na lang po yung hinihintay nito. Regulator na lang at buo na siya. So shout out nga pala kay Sir Orlando ng Manila. Sa kanya po ito. Ito ay combination. So ang ginawa natin dito, since tinanggal na natin yung ano niya, yung valve niya dito, tinanggal na natin, burst ang nilagay natin dito. So bukod sa burst na nakalagay sa regulator, meron siyang burst dito. So hindi naman nagiging problema kasi ang pagluloko po na regulator, wala pa ako nakitang regulator na nagloko na hindi niya na control yung paglabas ng hangin. Ang pagluloko po na regulator is sisingaw lang siya doon sa may o-ring niya. Yan, sisingaw siya doon, bigla mapuputol yung o-ring yan. And then yung isa ko pang na-encounter na pagluloko ng dalawang klase lang halos eh. Yung isa na nagloko na may dinala rito, 1 year niya nang ginagamit. Yung ginawa natin, lampas 1 year na ang naging problema na pa-stuck niya yan ng ilang weeks. And then pag niya rito, wala nang output. Kasi yung regulator niya hindi na nag-supply ng hangin sa output. Nagkakaroon na lang ng hangin, nagkakalaman na lang. So regulator, yung na lang, yung input tank na lang, siya na lang ang may laman. Hindi na siya nagbibigay ng output. So yung kasing regulator, based doon sa pag-aralan ko nung magbukas ako ng regulator na yan, tinignan ko, no chance na makaka-create siya ng pagsabog dahil sa hindi nyo pagpigil ng kasi ang liliit ng butas niya. Basta magbara yon, hindi na siya magsusupply ng hangin. Ngayon kung yun ay lalaki yung butas, mawawala yung tanso sa loob na kumukontrol ng yung pinaka base ng disc, pwedeng wala na siyang i-control na hangin, diretso na kung ano yung laman ng input, yun na rin maging output. Pero hanggat nandyan yung tanso na yan na imposible namang makawala, hindi magiging ganun ang hindi tataas ang output niya, bagkus ay bababa sa pababa habang lumiliit yung butas ng yung tanso na base ng disc. Habang lumiliit ang butas niya, nagkakaroon ng corrosion niya, sa pababa yung output niya. Never yang magiging sa pataas hanggang sa mawala na nga yung output niya, hanggang sa mawala na nga siyang supply sa output, hanggang wala nang lumabas na hangin sa kanya. Yun yung magiging niya. So kasi nagbe-base dun sa yung mga engineer na nag-design yan, kahit pa saan made yan, engineer ang nag-design yan, mga inventor ang nag-design yan, ni-review ng mga
engineer, and engineer din ang mga nag-apply ng mga sukat. Kaya kung ang nagsasalita sa atin is yung engineer nga, wala namang license, or engineeran lang, at yung magsasalita na, oy, delikado yan. Wala namang wala kung makinig din tayo sa kanila kasi wala naman din mo. Lang, hindi yon ibig sabihin na totoo na yung sinasabi niya. Ang ano lang niya is pagbigyan lang siya para matahimik na siya. So hanggang dito na lang po, at maraming salamat sa pagpakinig ko ng video. Hanggang ngayon naman, marami na tayong ginawa ganito, pero wala pa naman kumukuha na St. Peter, kasi katulad yung narinig ko dun sa nakita ko, kuha daw na St. Peter pagka ginawang yan, gano'n. Wala naman kumuha na St. Peter doon sa mga kinumbert natin ganito. Ang dami na, wala namang sumasabog. Siguro yung iba nagkakaproblema sa singaw, kasi ito po ay mga nakahinang siya ng aluminum. Ito ang pagitan niya. Once na yan ay kasi dati although combination siya, kasi pag ginamitan mo siya ng CO2 maging 800 PSI siya. The same din kapag ginamitan mo ng compressed air, 800 PSI regulator, magiging magkasing taas sila ng CO2. So kung sa CO2 ay singaw na yan, lalo na sa compressed air yan. So ganun yung at kung 800 PSI siya, o kaya ay i-compare mo kasi 800 PSI ang CO2, kapag siya ay siguro nasa mga 30 degrees Celsius, o sabihin natin gabi, alas 11 ng gabi, alas 3 ng madaling araw, 800 PSI ang CO2. Pero once makaramdam niya ng init, kasing init ng mas malamig ng konti sa katawan natin, sabihin natin 37 degrees Celsius, mas mataas pala ng konti sa body temperature natin ng katawan, pumapatak na yun sa 1040 degrees, yung mga ganyan. Hindi na siya bababa ng 1000 PSI. Ngayon, kung yun ay kinakaya ng kino-convert nila ito as in CO2, lalo yatang kaya niya yung 800 PSI compressed air. Kasi pag kinonvert mo sa CO2, kagaya na sinabi ko, pag pumalo ang temperature sa paligid, nandun ka sa gitna ng initan, naglalakad ka, papalo na yan, CO2 mo ng nasa mga 1,200 to 1,300 PSI, which is hindi nagagawa yon nung may mga regulator na kasi 800 lang talaga siya. Okay, uminit ang araw, bumabagyo, mailubog mo sa tubig yan, 800 PSI pa rin siya. Kahit pa ilagay mo sa apoy yan, 800 PSI pa rin yan. So nakuha niyo yung nakuha niyo ba yung logic ng ibig ko sabihin? Ang CO2 ay 800 PSI lang siya kapag hating gabi o madaling araw. Kapag sumikat ng araw, pumapalo na ng 1,000 PSI ang CO2. Ito ay 800 PSI, umulan, uminit, umaraw, bumagyo, 800 PSI. So, alin ang safe? Convert mo yan ng CO2, gamitan mo ng CO2 o gamitan mo ng compressed air 800 PSI. So, siguro